Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong lumalapit sa Diyos, humihiling sa Kanyang basbas at pagpapalakas. Niisip natin, tinataas sa Diyos, pinagdarasal, lahat ng mga kapatid nating may nararamdaman na sakit sa kanilang pangangatawan. Tinihingi natin sa Diyos ang kanilang mabilis sa kagalingan. Dahil pag tayo'y malakas, mas magagawa natin ang misyon na pinapagawa ng Diyos sa atin. Sa mga napakaraming beses na kung saan malakas tayo, malusog tayo, pero sinayang natin ang ating buhay at oras sa pagkakasala. Lingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Ganun man, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapin ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Buong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na tatamo yaong hangad na tagumpay. Buong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at ang lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pating yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Buong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Buong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Alleluia, 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 alleluia.
Bagong utos, ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang talimhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwalaan sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso. Ang isa na may 2,000 piso. At ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Pumayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal niya. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000. At ang sabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinanim. At nag-aani naman kayo sa hindi nyo hinasik. Natakot po ako, kaya't binaod ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon, alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani ako sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan nilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at manggagalait ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, gagamitin mo ba ang laptop mo bilang chopping board? Di ba hindi? Ilalagay niyo po ba yung mga sapatos niyo sa loob ng microwave? Gagamitin mo na parang shoe rack? Di po ba hindi? Kung meron kang Ferrari at Rolls-Royce na sasakyan, gagamitin mo ba yan panghakot ng basura? Di po ba hindi? Bakit hindi mo gagawin ang mga bagay na ito? Kasi alam mo ang halaga at kakayahan ng mga gamit na binanggit ko. Buti pa po pagdating sa mga gamit, no? Alam natin ang halaga at kakayahan nila. Pero bakit pagdating sa ating buhay, sinasayang natin ito?
Mga kapatid, pinapaalala ng Diyos sa atin sa pamagitan ng talimhaga ng mga talento. May kakaiba din tayong lakas at potensyal bilang mga tao. Ang sabi po ng kwento ni Jesus, binigyan itong mga lingkod, mga alipin ng pera. Ito po yung talento nung panahon ni Jesus. At binigyan sila ayon dun sa kanilang kakayahan. Kahit na magkakaiba po ng bilang o halaga ang kanilang tinanggap, ang mahalaga silang lahat ay nakatanggap. Malaki o kakaunti, lahat sila ay binigyan, pinagkatiwalaan. Kapatid, yan din po ang mabuting balita para sa ating lahat. Binigyan ka rin ng angking galing, talino, lakas, at buhay ng Diyos. Amen? Huwag mong mamaliitin ang iyong sarili. You are unique. You are talented. No one is like you, and no one will be like you. Walang taong kamukha mo, at kahit na kailan, walang makakagaya sa'yo. Kaya sana naman, tigilan mo na yung gumagaya sa iba. Be yourself. Be the best of who you can be. Because you can do it. God has buried something good and beautiful, wonderful in your life. Sa ating pag-uugali, sa ating buhay, yung isip mo, pananaw mo, iisa ka lang. At kapag iisa lang, katangi-tangi, it's very rare. Hindi po ba? At kapag very unique, napakahalaga niyan. Napakamahal niyan. Kaya nga mahal na mahal ka ng Diyos kasi nag-iisa ka lang. Pero alam niyo pong pinakamalungkot na karanasan sa buhay ay yung nasasayang yung ating mga talento at potensya. The saddest thing in life is wasted talent. And more sad than this is when we waste our life. Ang Diyos, hindi lang nalulungkot o hindi galit na galit kapag sinasayang natin ang ating talento at buhay. Kung paano tayo din nalulungkot ngayon, nalaman natin ang Pilipinas, sobrang yaman, pero bakit naghihirap tayo? Kasi kinukurakot lang ang yaman ng ating bansa. At saan ginagamit yung ating yaman? Sa luho, sa walang kakwenta-kwentang bagay na hindi man nakikinabang ang taong bayan. The saddest thing in life is wasted talent, potential, possibilities. Hayaan mo yung mga ibang tao maglustay, sayangin nila kanilang buhay, pero ikaw, wag mong sasayangin ang oras mo, ang buhay mo, ang talento mo. Your life has a lot of possibilities. You only have one life. Make it worthwhile. Make the most out of this life. Isipin nyo na lang po mga kapatid, ang posibilidad daw po para isilang ang isang tao dito sa mundo ay tinatayang nasa humigit kumulang isa sa bawat 400 trillion. That is the odds of being born. It is 1 trillion to 1. Sa lahat dapat na pwedeng isilang, ipanganak, mabuhay, sipin mo, ikaw pa ang nabuhay, ikaw pa ang humihinga. Pero ang tanong, saan mo ginagamit ang buhay na ito? Madami sa inyo nag-aaksaya sa lungkot, sa depression, sa galit, sa pag-aalala, pakikipag-away, pagrereklamo. Just be thankful every day and think, how can you leave this world much better? Ganda pagnilayan nun. Habang ikaw ay nabubuhay, bago man ako lumisan, umalis sa mundong ito, paano ko ba iiwan itong buhay na ito na maging mas mabuti at mas maganda? Also ask, will the Lord profit from my actions? Will God gain something from my life? Ang buhay na ito'y pinahiram lang. Tingnan nyo sa Ebanghelyo, naghahanap ng interest ang Panginoon. Di ba? Kapag humiram ka ng kaldero sa kapitbahay mo, pag binalik mo yan, dapat malinis. At yung iba pa nga, ibabalik, hindi lang malinis, may kasama pang pansit at spaghetti. Kaya nga,
Pag ganyan yung attitude mo, pag nagbabalik ka, parating ka pa lang, handa na yung hihiramin mo. Mas natutuwa ang Diyos. At pagkakalooban ka pa niya ng mas maraming grasya, kung nakikita niya, mapagkakatiwalaan ka at nagiging mabunga ang pinagkakatiwala niya sa iyo. Amen? Pero ang tanong, bakit nga mayroong mga tao, kaya nilang itapon yung kanilang oras, yung kanilang talento, yung kanilang buhay sa mga walang kakwenta-kwentang bagay? Kasi po, tandaan niyo po mga kapatid, sa buhay natin, sa loob natin, sa isip natin, tayong lahat ay may hari at meron din tayong hangal. All of us, inside of us, have both a king and a fool. Kapag pinakikinggan mo yung mangmang sa iyong loob, kaya nga, ganyan yung pag-uugali mo, mangmang ka din. Pero kapag pinakikinggan mo yung hari sa iyong loob, anong mararanasan mo? Yumayaman ka, umuunlad ka, lumulusog ka, sumasaya ka, nagiging banal ka. Speak to a king in your life. And a king appears. Your life becomes kingly. Speak to a fool in your life. A fool appears. You become a fool. Sino ang hangal sa ating loob? Walang iba kundi ang demonyo. Sino ang hari sa ating buhay? Walang iba kundi ang Diyos. Si Jesus, ang Banal na Espiritu. At kung susunod ka lang sa Diyos, ang ating hari, makikita mo, hindi masasayang ang buhay mo, sasaya ka, at dadami ang pagpapala na pinagkakaloob niya. Pero, ang mahirap, alam ko po, madaling magsayang ng oras. Di po ba? Tingnan mo lang ang cellphone mo, mag-scroll ka lang. Di mo mapapansin, maghapon na pala. Saan naubos yung iyong oras? Sa panunood. Meron ba naging bunga yung panunood mo? Wala. Alam ko po, mahirap din ang nagsisipag. Ang binibigay mo ang lahat. Oo, mahirap. Pero posible kung palagi mong pakikinggan at susundan ang salita ng hari, ang salita ni Jesus. Amen? Kapatid, ito lang ang araw na nakalaan para sa iyo. This is the only day that is given to you. Dahil lang kahapon, lumipas na. Ang kinabukasan, hindi pa sinisilang yan. Huwag mong sasayangin ang talento at buhay mo ngayon. Kaya kung gusto mong maging mas masaya, magdisiplina ka. Disiplinahin mo ang iyong sarili. Magtiyaga ka. Magsipag ka. Umasa ka sa Diyos. At tayo'y magpatulong sa ating banal na hari na tayo ay gabayan para hindi masayang ang kanyang binahagi, ang kanyang pinagkaloob sa atin. Amen. Sa ating pagharap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang pinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sanlilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay
kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pinagkaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo.
Gayon din naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pagkakabalahan, ikaw ang aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin ngayon ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving us. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands, for we believe that your will for us is to be well in mind, body and soul and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotions, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession for our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating parokya, lalong-lalo na ang mga nagdo-donate po. Ginagamit din natin pambili ng olive oil at ng mga bote para ipamigay natin sa mga kapatid nating may sakit. Just a reminder, it is not the oil that heals you, but it is God who uses the oil that heals you. Huwag niyo pong gawin na anting-anting, no? Yung mga oil, yung mga langis na binibigay namin sa inyo. Ang pagpapala at bendisyon ng Diyos ay nangangailangan ng instrumento. At ang ginagamit po nating instrumento, daluyan ng kanyang grasya, ay yung ating mga binabasbasan na oil. Muli po, maraming salamat po sa mga tumutulong. Marami po tayong natutulungan na may sakit at nakakaramdam po sila ng kaginhawahan sa pagpapahid nitong ating mga sacred and blessed oil. Muli po mga kapatid, magandang pagnilayan. Saan ko ba sinasayang ang aking oras at buhay? Your life is so precious. God has gifted you with a lot of possibilities, talents. Please, use it well. Isa lang po ang buhay natin. Hindi ka na mabibigyan ng second chance. Kaya naman, pagyamanin natin ang buhay na ito para mapasaya naman natin ang Diyos. Sa pamagitan nito, pagkatapos ng ating buhay, naway marinig natin nangungusap ang Diyos. Pagbibigay ng papuri din sa atin. Well done, good and faithful servant. I pray that you would use your talent and your life well so that you can give God the greater
glory. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.